exam? Yes, Miss Magadan. Excuse me po, miss. Kanina po kasi nawalan po ako ng internet po. Yung tungkol sa mga tungkol sa quiz, email niya na lang ako para i-settle na lang natin sa email, no? Tsaka Okay. para di din nila nadidinig Thank you yung po. mga nangyari, okay? Yung mga may concern sa quiz kanina, regards the possible um, registering of red flags, malalaman ko naman yan mamaya upon seeing the ano. Pero again, pag nakita nyo nag-zero yung quiz ninyo, it only means that every item or more than, nasa handbook to. Okay, this is in their handbook. So whenever there are suspicious, no, or unnecessary movement sa canvas ninyo, nade-detect niya yan, and nasa handbook yan, mai-invalidate po talaga yung score. Wala na pong questions asked dyan. Automatic po yun. Okay? By the way, the reason why we moved to or we change the format of our class today, it's because etong class ko kasi ng Saturday is together with the fourth year. No? So if you don't know, I'm also teaching MTAP 2. And we also switched online kasi. That's why I opted to ano na lang din. And also, since medyo maulan-ulan din, that's why ito na lang din yung ginawa nating format. Okay. Anyway, so okay na tayo sa culture, di ba? Kung napansin ninyo, I gave you a list of culture media. Okay? So, dito nakalagay yung sinasabi ko sa inyo, I believe na-mention ko yan during the recorded discussion na I will be giving you a table, summary of all the culture media, its uses, principles, and components. So nakikita nyo na dito sa screen ngayon, yung sinasabi ko doon na iba't ibang culture media. So ayan na po lahat yon. So ma'am, kasama po ba yan sa exam? Of course, it will be included in your exam. Okay? So puntahan ko lang muna to very quickly.
sorry about that. So again, if you remember, I talked about the workflow, no, or the steps in for us to identify a certain bacterial pathogen, right? So it starts with the specimen collection, followed by the direct microscopic exam, and you will have to perform culture, right? After culture, you will do the bacterial identification. So when you say bacterial identification, dalawang part po yun. One is when you do observe the colonial morphology and then perform another microscopic exam. So meron tayong dalawang microscopic examination, right? Okay, so puntahan natin yung first, which is the direct microscopic exam. So ano bang ginagawa dito, guys? We will prepare a smear. So you have here slide, and you will have to spread the specimen on the surface of your slide. 'Di ba yung ginawa ninyo nung sa laboratory ninyo is when you use the culture mismo, 'di ba? In preparing the bacterial smear. Tama po ba? That's number 4, yung microscopic examination. Pero sa direct microscopic exam, you will have to use the specimen before you perform culture or use the specimen for bacterial smear. Ito yung tinatawag nating direct smear. Same pa rin yung process. You will have to apply stain. Gram stain pa rin ang ginagamit natin dyan to visualize the presence or the absence of certain bacterial pathogen. So ano ba ang purpose? Bakit tayo nagda-direct smear? So number 1, we will be able to determine the quality of the specimen. So halimbawa, sputum versus saliva. Okay? Or is it really sputum? Kasi it's really difficult to discern kung talaga bang sputum yung nakuha natin from the patient. Lalong-lalo na if it is for respiratory tract culture. Okay? Kung magkukulture tayo ng pathogen na galing sa respiratory tract. So, what do we need to do? Kesa naman we waste, no? Kasi tandaan ninyo, pag nagkukulture tayo ng microorganism, it would take about 18 to 24 hours para makapagpatubo ng mature colony. So, magpo-purify ka pa, magbabiochem ka pa, and AST, so it would take about 5 to 7 days bago nyo matapos yung identification. So, if you begin with the wrong specimen, then your 5 to 7 days will be wasted. 'Di ba? Will be put into waste. Kaya siguraduhin mo muna at the beginning that it is really the specimen that you're looking for. So mag-perform ka ng direct smear nung specimen to know whether it's sputum or saliva. So this is what we call as the Bartlett's classification, okay? Wherein if you saw under the smear more than 10 epithelial cell per LPO and less than 25 PMN, polymorphonuclear cells yan. Ito yung mga phagocytes per HPO, mas marami ang epithelial kesa sa PMN, that's saliva only. Okay? But, kung kabaliktaran, the opposite, mas marami ang PMN compared to epithelial cells, then that is sputum. So if it is saliva, you reject the specimen for culture. Understood? Hindi na po yan dapat dumiretso ng culture, ire-reject, and kailangan na po nating mag-request for another specimen. Okay?
But if it is sputum, continue. Naintindihan? Pangalawa, yung direct smear, at hindi ka pa nagko-culture dito ha, take note, number 2 step pa lang po ito. It will also give indication of the infectious process that is involved. Halimbawa, nakita mo na agad, gram-positive diplococci. Okay? And there are only few na mga gram-positive na diplococci. Lalong-lalo na kung yan ay sputum specimen. So, that's indicative of the presence of Streptococcus pneumoniae. So, anong idea as medtech ang ibibigay sa inyo nun? Number 3, it will guide you to the right direction sa step na ipe-perform mo. Kasi guys, when you do identification of bacteria, it's just like an investigation. Kailangan mo kasing malaman kung sino yung culprit. Okay? So each of the steps are very important. Lahat yan, napaka-importante niyan para ma-direct kayo sa tamang step sa pag-identify sa kanila. So imagine, step number 2 pa lang, na-identify mo na possible, this is Streptococcus pneumoniae. So all your, not everything, but majority of the steps that you're going to do are directed towards the identification of the Streptococcus pneumoniae. You understand? Okay? And then, you can also use the result of the direct microscopic examination to correlate with the other step. So halimbawa, yung result ng culture, yung result ng macroscopic, microscopic, mako-correlate mo. Halimbawa, sa direct microscopic exam, nakita mo gram-negative bacilli. Kaso lang, wala namang tumubong gram-negative bacilli doon sa inyong culture. So, what happened? Probability is may nangyari pong contamination nung nagko-culture kayo, kaya naiba yung na-isolate ninyo. Hindi gram-negative. Kailangan po correlated lahat ng steps, no? Lahat ng result ng steps na ginagawa ninyo. Hindi pwedeng magkakaiba ang resulta niyan. It only means that meron pong nangyaring error, no? Probability is nangyari yung error sa process ninyo or meron kayong maling na-perform na test, etc. So, you need to investigate that. Okay? Kung halimbawa, sa direct microscopic examination, nakakita ka ng fungal elements, o di magpa-perform ka, malalaman mo agad na kailangan mo ring i-culture yung fungi. Okay? Kailangan mo ring mag-perform ng additional na test for fungal identification. And by the way, hindi tayo nagpa-perform ng direct smear sa mga throat and nasopharyngeal specimen. Why? Kasi dito sa mga nabanggit na mga specimens na to, yan, these are heavily contaminated specimens. And when you say heavily contaminated, napakadaming normal flora niyan. So, halimbawa, okay, dito tayo sa stool. Sa stool, guys, meron tayo ditong mga normal flora na pwedeng maging pathogen. Okay? And then, yung normal flora na yan are all the same. Puro mga gram-negative. Yung pathogen at yung normal flora, magkakamukha yung kanilang morphologic characteristic. Puro mga gram-negative bacilli. So, ano naman ngayon, ma'am? O paano mo na ngayon madi-differentiate kung pathogen yan o normal flora? Kung parehas lang naman pala na yung pathogen at normal flora mo ay gram-negative bacilli. So, di ba nonsense? Mag-perform ng direct microscopic exam kasi wala rin niyang maitutulong sa investigation mo. Naintindihan po?
So, etong mga specimens na to, since they are heavily contaminated with normal flora which have the same morphologic characteristic as to the pathogen, that will not, these are recommended, no? Not to perform direct microscopic exam. Okay? So, ito namang sa cultivation, guys, na-discuss ko naman na ito doon sa ating recorded discussion. Okay, ito naman i-discuss sa inyo to ni Ma'am Rochelle pagdating ng culture media preparation. Okay, ito lang, I think hindi ko nabanggit sa inyo yung candle jar. Okay, 'di ba? Doon sa recorded discussion, ano nga tawag doon sa mga bacteria na nagre-require ng enriched amount of carbon dioxide? Kasi normally, sa incubator kasi natin, 'di ba, doon yung 35 to 37, ito yung standard na incubation temperature ng bacteria. Okay? Ang meron lang doon sa incubator, 21%. Remember, I told you sa atmosphere, 21% ang oxygen. So, nasa incubator yon. And only 3 to 5% ang carbon dioxide. Ano ngayon ang tawag mo doon sa mga bacteria na nagre-require ng increased amount of carbon dioxide? That's right, capnophile or capnophilic bacteria. So, kung magkukulture ka ng capnophilic bacteria, hindi po yan basta-basta tutubo sa incubator. Kailangan, halimbawa, ito yung incubator. Kailangan si candle jar, ilagay mo sa loob ng incubator. Ang candle jar, familiar naman kayo sa mga cookie jar, di ba? Ang candle jar ay mukhang cookie jar. Okay? So, yung candle jar na yon, of course, mas malaki kasi kailangan maglaman nun nung mga culture media. Okay? Ilalagay mo yon sa loob ng incubator. So, sa loob ng candle jar, nandun po yung mga culture media mo sa loob. I-stack mo yun sa loob. Bakit? Kasi si candle jar, guys, maglalagay ka ng candle sa loob. Okay? What's the purpose of the candle? The candle will combust the oxygen. Okay? That is inside the candle jar. So, pag na-combust na yan, namamatay po yung flame nung ating candle. Ibig pong sabihin nun, pag namatay na po ito, okay. So, when the candle, tawag dito, pag namatay na yung flame ng candle, ibig sabihin po nun, na-use up na yung oxygen. So, tandaan, remember, pag bumaba ang oxygen, anong nangyayari sa carbon dioxide? Tumataas. So, ang na-generate po nito na carbon dioxide is at least 3%. So, yung 3% na yan, nagiging additional yan dito sa existing na 3 to 5% na carbon dioxide dito sa loob ng incubator. So total, parang approximately nagiging 8 to 10% na yung carbon dioxide ngayon na makikita natin sa loob ng incubator. Nakukuha? So kumbaga, it will generate extra amount of carbon dioxide for the bacteria, especially for the capnophilic bacteria, which are requiring enriched amount of carbon dioxide. Malinaw ba yon? Okay? Ganon din ang anaerobic jar. Para rin ito sa mga capnophile. Nag-generate din po ito ng increased amount of carbon dioxide. So, dito naman, nakita na kayo ng lock and lock na baunan. 'Di ba? Yung may silicone, ito namang ano na to, taho na to, hindi na talaga tumitigil. Okay. Yung, ano bang tawag dito? Yung baunan na lock and lock, yung may silicone, ganon lang din siya. Ilalagay mo lang din siya sa loob ng incubator. Okay?
Pero instead of candle, ang meron dito ay yung mga tinatawag na CO2 generating pouch. Ilalagay mo yan sa loob. Tapos, para lang din siyang pouch. Parang alam niyo yung mga um, tea pouch. Yung tea pouch, tea. Okay? So, lalagyan mo lang, babasain mo lang siya ng water. Tapos yung tea pouch na yan, magge-generate na po yan ng CO2. So instead of using the candle, you will only use the CO2 generating pouch to generate the extra amount of carbon dioxide. So again, itong candle jar at saka itong anaerobic jar, ulitin ko, ito ay para sa mga capnophiles. Malinaw po ba yon? Paano tong anaerobic chamber? Etong anaerobic chamber, makikita nyo dito, 0% talaga ang ating oxygen. Makikita nyo, walang oxygen na nabanggit dyan. Kasi 0% ang oxygen. So, ibig sabihin, para kanino to guys? Ano naman ang nilalagay natin sa anaerobic chamber kung talagang 0% ang oxygen? Ano naman ang tawag mo doon sa hindi nagre-require ng oxygen? What do you call the bacteria that are not, Tolerant po. they are, sorry, Obligate and aerobe. obligate or strict anaerobe. Very good. So, dito po natin sila pinapatubo. Hindi pwede nating ilagay yan sa simple lang na incubator. Hindi pwede nating ilagay yan basta sa candle jar or anaerobic jar. By the way, itong gas pack jar, this is a brand. Okay, this is a brand of anaerobic jar. Nakalimutan ko banggitin. Okay, so for the anaerobic chamber, ano yung mga component? Number 1, catalyst. Palladium-coated alumina pellet. Ito yung nagre-remove ng residual na oxygen. Okay? Ngayon, kapag napapansin niyo yun, kapag konti lang yung oxygen sa mga containers ng pagkain, napansin niyo nagmo-moist kasi nagpo-produce ng water yon. Kaya kailangan pong maglagay dyan ng silica gel that will absorb the water that is formed when your catalyst already remove your oxygen. And how do we know na magzi-zero na talaga yung oxygen? Either gamit ka ng methylene blue, okay? Pag yung methylene blue naging white, ibig sabihin zero na yung oxygen. Pero kung it will remain still blue, meaning may presence pa rin ng oxygen. Or kung walang methylene blue, pwede kang gumamit ng resazurin. Yang resazurin, kapag may oxygen pa rin, it remain pink. Pero kung wala na, magiging colorless na siya. Okay? So, ito yung mga ginagamit nating method for incubation. So, paki-take note lang po. Para din siyang stain. Oo, pero in this case, ginamit natin siyang oxidation reduction indicator to determine the presence or absence of oxygen. Okay? So, I'll leave this to you. Paki-review yan. Punta na tayo dito sa step number 4. Okay. So, nakita na kayo ng culture, di ba? Sa laboratory. Yung bagong culture, yung kagagaling lang sa incubator. Yes? Nakakita na? Okay. So, ano ba munang ginagawa natin dun sa culture na yon kapag freshly from the incubator? So, we will be calling it as plate reading. So, pag sinabi mong plate reading, that is after the 18 to 24 hours of incubation. After you retrieve it from the incubator na galing sa 35 to 37 degrees Celsius of incubation. Anong gagawin mo sa plate reading? You have to describe the colonial or cultural characteristic. Ano ba yung mga colonial at cultural characteristic? Okay, number 1. Look at the quantity. So, ganito po yan.
Kapag mag-i-inoculate kayo, guys, meron kayong total of 4 quadrants. Okay, ituturo naman ni Ma'am Rochelle yan sa inyo. So, eto yung plate. Ano pa lang to ha? Before culture po ito. Before culture. Okay? So, you have 4 quadrants. First, second, third, and fourth. So, kapag magkukulture kayo, guys, ang mangyayari is, to, sa first quadrant, gagawa kayo ng tinatawag na mother inoculum. 'Di ba? Mukha siyang lollipop. And then you're going to spread it. Okay? Next, pupunta kayo sa second quadrant, ganun ulit. You have to spread it to the second quadrant. Okay? And then ganun ulit for the third quadrant, ganun ulit for the fourth quadrant. Nakuha po ba? Okay. Bakit natin to ginagawa? Why do we need to use 4 quadrants? Because you want to isolate the pathogen. Because you know that there are normal flora in your specimen. Lalong-lalo na kung yung specimen mo ay non-sterile. Ano nga ulit yung mga non-sterile specimen? Anong ibig sabihin? Pag sinabi nating non-sterile specimen, ito yung may mga normal flora. Na-mention ko sa inyo to before. Pag sinabi nating sterile ang specimen, ibig sabihin, ito yung without normal flora. 'Di ba? So, this is applicable kapag ka alam mong may normal flora yung specimen mo. Gusto mong mahiwalay yung bacterial pathogen mula sa normal flora. Naintindihan? Okay. Ngayon, kailangan mong tignan. So halimbawa, nailagay mo na siya sa incubator, magpe-plate reading ka na. Kailangan mo lagyan ng score yung growth ng bacteria. Okay? So, we have 4 quadrants. So, eto pong letter C. Nakita niyo yan? This is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. By the way, this is already pure. Okay? Anong ibig sabihin ng pure at saka mixed colony? Okay, dito muna tayo ha. So, di ba after incubation, okay, incubate natin to. At 37 degrees Celsius for 18 to 24 hours. All right. After incubation, so there will be growth, right? After that, of course, kung non-sterile yan at may normal flora, makukuha mo ay mga mix culture. Ano ibig sabihin ng mix culture? Okay. Ito, yung pinapakita ko sa picture, yan, this is already pure. Pag sinabi nating pure, isa lang po yung bacterial isolate. Paano natin nasabi na isa lang yung bacterial isolate? Kasi po, parehas yung appearance ng lahat ng colony. Kita nyo? Isa lang yung kulay. Isa lang yung shape. So, ibig sabihin, isang bacteria lang to. Naintindihan po ba? Pure. Pero, pagkatapos ng culture, guys, dito tayo sa step na to, ang una mo munang makikita ay mixed. Ano yung mix? Ibig sabihin, sa isang plate, makakita ka ng iba't ibang itsura ng colony. So, halimbawa, okay, anong sinasabi kong mix? Okay, dito na lang sa taas ha. Halimbawa, guys, di ba naggawa ka ng, o yan, halimbawa, hindi, ito na lang, burahin na lang natin pala. Halimbawa, nakakita ka ng black. Okay, halimbawa lang ha, nakita ka ng blue. And then green.
So, ibig lang sabihin yan, guys, meron kang tatlong bacterial isolate. Kasi may tatlong iba't iba ang kulay eh. Nagets mo po ba? Okay? So, anong gagawin natin? Kapag ganyan ang nakita mo after culture, kailangan mong i-subculture. Okay? To purify. Ngayon, paano ko malalaman, ma'am, kung alin naman dun sa tatlo? Nakakasunod ba? Paano ko po malalaman kung alin dyan yung isa subculture ko? I remember I already told you about the word subculture. Ano bang ibig sabihin ng subculture? Transfer one From one medium to another po. Okay. Okay. Thank you. So magta-transfer tayo ng culture mula, 'di ba? Very good. Mula sa isang culture media to another. So ngayon, tanong ko, alin dyan yung pipiliin natin? Kasi kailangan mong mamili, hindi pwedeng tatlo ulit ang kukunin mo. 'Di ba? Ano pang sense? So kailangan mo lang mamili ng isa. So ang tanong ko sa inyo, alin dyan ang pipiliin natin? Is it kung kayo ang papipiliin na, ito yung quadrant 1, 2, 3, and 4. Alin dyan ang pipiliin nyo? Yung black, yung green, o yung blue? No, yung kulay muna. Yung black, yung green, or yung blue? Blue? Okay, bakit blue? Yes, Miss Arcangel. Miss, try lang po. Kasi Go. sa lahat po ng quadrant, present po yung bacteria na color blue. Okay. Remember, ang step natin kanina, nag-culture tayo, 'di ba? From 1 hanggang makarating tayo sa 4. Remember? So, ibig sabihin, dapat sumunod yung bacterial isolate mo. Dapat present siya sa lahat ng quadrant. From 1 to 4. Ma'am, pwede po bang hindi umabot ng 4? Pwedeng hanggang 3 lang siya. Okay, 1 to 4 or 1 to 3. So kung napansin ninyo, tama yun, lahat ng blue umabot hanggang dun sa 4. Napansin ninyo, pakonti lang ng pakonti. Siyempre, pakonti na ng pakonti yung bacterial isolate mo pagdating sa quadrant 4. Dahil na-spread mo na sa 1, 2, 3. Di po ba? Tama po, dapat si 4. Bakit hindi yung black? Bakit hindi yung black? Contamination siguro po. Nasa first quadrant lang kasi siya. So, ibig sabihin, mas madami yung pathogen. Dapat mas madami ang pathogen. Naintindihan? Dapat mas marami ang pathogen compared to the normal flora. Okay? What else? Bakit hindi naman yung green? Bakit kaya hindi yung green? Napansin ninyo, yung dami, ang konti niya dun sa quadrant 1. Tapos, dumami sa 2. Padami siya ng padami. Baliktad. Dapat ang growth ng colony, marami sa 1, paunti ng paunti papunta sa 4. Gets nyo ba? Eto baliktad. Mas marami sa quadrant 4 kumpara sa quadrant 1. Naiintindihan? Kasi ang proseso nyo, galing kayo sa pag-spread mula sa 1, imagine niyo ito, may 4 kayong tinapay. Saan pinakakonti dapat yung palaman? Dapat ba dun sa first na tinapay na nilagyan mo ng palaman? Dapat dun sa pinakahuli. 'Di ba? That's right. So, dapat ganun din kapag nag-i-spread ka ng bacteria. Dapat pinakakonti siya sa quadrant 3 at saka sa 4. Kaso yung green baliktad. Mas marami siya sa quadrant 4 kumpara dun sa quadrant 1. Naiintindihan po? So, ano po yung mga karakteristik na tinitignan natin para malaman natin kung ano yung isa subculture natin for purification? Okay, number 1.
Okay, number 1, increasing po dapat yung quantity of colonies from quadrant 1 to 4. Okay? Number 2, kailangan po present yan, no? From quadrant 1 to 3 or 4. Kasi pwedeng hindi niya naman abutin talaga yung quadrant 4. Okay, okay lang yon na hindi umabot sa quadrant 4. Pero as long as dapat umabot siya sa quadrant 3. Naintindihan po ba? Increasing ang quantity, tapos present siya, constant, no? Na present siya from quadrant 1 to 3 or 4. Malinaw po ba? Okay? So, yung blue, yung isa subculture natin dito. So, si blue, spread mo na. O, pag nangyari yon, yan, okay. Pag nangyari yun, guys, ito ang magiging itsura ng colony mo. Ayan. Naintindihan po ba? Paunti ng paunti. Right. Ngayon, paano tayo nagko-quantify? So, we are going to use either many, moderate, or few. Okay, this is qualitative. Depende kasi yan sa laboratory. Protocol ng lab ninyo. Pwede rin naman na semi-quantitative. Pag semi-quantitative, mayroon ka ng scores. 1 plus, 2 plus, 3 plus, or 4 plus. Okay? So, eto po yung approximate lang ha. Baka bilangin nyo talaga yung number ng colony. Sabi ni ma'am, pagka daw plus 1, dapat sa first quadrant, 10 lang, less than 10 lang talaga. Hindi naman. Okay? Hindi naman ganon. Hindi naman eksakto. Kumbaga, ano lang to, approximation. So, kung nakita mo sa quadrant 1, konti lang yung growth, tas wala nang growth sa ibang quadrant, then it's 1 plus. Tapos kung ang growth lang hanggang second quadrant, 2 plus. Kung hanggang third quadrant, tas konti compared sa second and first quadrant yung nasa third quadrant, 3 plus. Kung lahat ng quadrants meron, katulad nito, anong score nito? This is 4 plus. Naintindihan? This is 4 plus kasi lahat ng quadrant meron tapos kukonti na lang yung sa quadrant 4. Ito naman ay 3 plus. Ito naman ay 2 plus. Okay? I know. This is, tama, may growth pa naman siya sa second quadrant. Ayan. Okay. Pag first quadrant lang, then it's 1 plus. Malinaw po tayo sa quantitation, I mean sa quantity ng colonial type. Okay na? Next tayo, hemolytic pattern. Ito sa board exam, tinatanong na, picture pa nga, tinatanong yung hemolytic pattern ng bacteria. Dapat marunong tayong mag-identify. So, sa BAP or blood agar plate, nagdadagdag tayo ng blood. Okay? So, tuturuan naman kayo ni Ma'am Rochelle kung paano gumawa ng blood agar plate. So, technically, meron ka dyang red blood cells. So, ide-determine natin kung kaya bang i-hemolyze ng bacteria yung red blood cell. Naintindihan po ba? Kaya niya bang i-lyse yung bacteria? Kasi may mga enzymatic or toxin activity yung bacteria na kayang mag-lyse ng RBC. Okay. So, eto po yung tinatawag nating beta hemolytic pattern. So, as you can see, eto yung colony. And then surrounding it, this one, clear. Kita nyo, di ba? It's clear. Complete po kasi yung nangyaring lysis. Okay? Complete lysis of RBC. That's why nakakita ka ng complete na clearing ng erythrocytes.
So ano-ano yung mga examples? Sila beta hemolytic na Streptococcus pyogenes, Agalactiae, and even Listeria monocytogenes. Okay? Ayan po yung clear na surrounding sa inyong colony. Diba? Ayan. So ito yung mga colonies. Ayan, yung mga kulay puti na yan. Next. Kapag sinabi mo naman, okay, ulitin ko ha, that is beta. Okay, next. Punta tayo sa alpha hemolytic. Sa alpha hemolytic naman, napansin ninyo, surrounding, ay anong nakita? Ito po, di ba? Merong greenish discoloration. Kasi po, partial lang ang nangyaring lysis. So, ito yung mga example. Hindi po totally na-lyse yung RBC. Kaya nagkaroon lang ng green discoloration. And finally, we have the gamma. Or, hindi na po kasi natin talaga to tinatawag na gamma. In other references like Mahon, this is just called non-hemolytic. Okay? Non-hemolytic pattern. So, wala po kasing nagbago. Nakita niyo to? Ito yung colony. Tapos, wala ka namang nakitang pagbabago sa medium. Or wala kang nakitang nangyaring kahit anong change sa surface ng medium. So again, beta, alpha, and gamma. Understood? Okay, next, we're going also to talk about the size. So, hindi naman na natin to mini-measure ng ruler. Hindi na natin yan mini-measure ng vernier caliper. Instead, ina-approximate lang natin. Like for example, this one. Etong picture na to, eto yung example ng pinpoint. Sobrang pipinong mga colonies. So that is pinpoint. Okay? So I'll show you eto. This one is large. Yung nakikita nyo sa picture, that is large. Okay. Eto, pinpoint pa rin yan. Meron pa ba akong example dito? Eto. This one, this is medium. Medium size. Yan, medium yan. Okay? So, approximation lang naman. Next, okay na tayo. Pinpoint, small, medium, large. And then, margin. So, for the margin, we are also looking at the edge of the colony. Smooth ba yan? Katulad nito? Is it smooth? Is it rough? Irregular? Curled? Filamentous? Binigyan ko na kayo ng table dyan. Pakiaral po iyan. Kung ano yung description and ano yung example ng bacteria na nagpapakita ng ganyang margin. Okay? Next. By the way, this one is called swarming. And swarming is usually demonstrated by protrus. Okay? So ano ba yung swarming? Kung napansin niyo, parang yung sa tubig, 'di ba? Calm water, kalmadong tubig, nag-drop ka ng water. Ano nangyayari? 'Di ba parang may mga concentric rings na nag-emanate mula dun sa drop. So that is what we call as swarming. Understood? That is demonstrated by Protrus mirabilis. Okay, next. Elevation. Okay, tingnan mo din. Is it flat? Is it dome shape? Is it umbonate? Pag sinabi nating umbonate, merong raised sa gitna. Umbilicate naman yung may depression sa gitna. So, nakalagay po dito ang convex, which is yung dome shape, is also called outie. Yung umbilicate, yung may depression, is also called inning. So, ayan yung mga examples. Naglagay na rin ako dyan ng mga examples. Okay, paki-take note na lang po niyan. Next, density or opacity. Ayan. So, tignan mo, opaque ba yan? Okay, this is opaque.
This is transparent. Di ko naman na kailangan pang isa-isahin kung bakit ano yung transparent at saka translucent. Sorry, this is translucent. Alam nyo naman na siguro kung ano yan, di ba? Translucent. Ito yung transparent. So, kitang-kita nyo talaga, kapag sinabi nating transparent colonies, kitang-kita mo yung surface ng culture media, no? Kahit na natatakpan ng colony. Because the colony is transparent. You understand? Okay, ito yung mga example. Okay? As much as possible and as much as I can, similar names ng bacteria yung mga ginagamit ko para hindi naman kayo malito, no? Okay, anyway, next. Kulay. Okay, kulay. Pigmentation. So, kasama din po yan sa karakteristik ng bacteria. Titingnan mo kung ano yung specific na pigmentation. Okay? So, may golden yellow, that's your Staphylococcus aureus. Then, may violet, Chromobacterium violacum, light pink. Okay? Next, by the way, ito yung golden yellow. Yan. Ito naman yung blue-green. Tapos ito yung red. Nakikita po ba? Then, consistency. This is mucoid. So, wet, slimy, strings of from the loop, no? Which is demonstrated by Klebsiella pneumoniae. Actually, mga, ano naman to mga, what do you call this? Memorization po ito. So, kailangan nyo kasi talagang tandaan kung ano yung specific characteristic na makikita natin per bacteria. Okay? Sige. Next. Odor. Ganon din sa amoy. Kailangan mo ring matandaan. Kasi it will also give you an idea kung ano yung specific na bacteria. Pag bukas mo ng incubator, halimbawa may naamoy kang fruity or grape-like odor, magkakaroon ka agad ng idea, okay, so this is may possibility ng presence ng Pseudomonas aeruginosa. May naamoy kang amoy paa. Okay? Unwashed stocking. May presence ng Staphylococcus aureus dito. Okay? Ammonia-like Acinetobacter. Actually, marami pang odor. Ito ay ilan lang sa mga ma-encounter natin. Ito ring sa pigment. Iilan lang ito. Marami pa sila actually. Okay? So, just to give you idea kung ano yung mga dinedescribe natin sa macroscopic examination. Okay? Ma'am, kasama sa exam? Of course. Tandaan ninyo ang exam ninyo next week na. Okay, next. Growth. So, ito yung tinatawag natin na vine. Ito yung puffball, which are demonstrated by Streptococcus. Yung scum, ito po. Yan. Demonstrated by Pseudomonas naman. This is in thioglycolate broth, ha? Characteristically found in thioglycolate broth. Understood? Okay, next. Punta tayo sa microscopic exam. Okay. I believe binigyan naman na kayo ng examples nito, no, sa laboratory ninyo. Paano nga ulit tayo nagre-report ng gram stain? Lagay mo yung gram stain reaction.
Positive ba yan? Gram positive or gram negative? Plus yung morphology. Plus yung, that's right, yung arrangement. Okay, morphology, cocci, bacilli, diplococci. Arrangement in singly, in cluster, okay, in chain, in tetrads. Okay, identify natin, though sa laboratory dapat to ginagawa. This is gram positive o gram negative? Positive or negative? Gram positive po. Positive. Cocci, bacilli? Koksay. Koksay po. Cocci. Anong arrangement? Ni clusters. Clusters po. Okay, in cluster. Ayan no, in cluster. Kasi mapapansin po ninyo, ayan, kumpul-kumpul. Okay, next. Ito. Ano kaya yan? O di ba nawala? Gram positive muna o gram negative? Gram positive. Gram positive, correct. Ano to? Ito tong mga i-encircle ko ha. Kasi maraming posible dyan eh. Ito lang muna. In pairs. Koksay In po. pairs. Cocci in pairs. Pero napansin nyo ba, very, very bold yung pagkaka-pair nila. Yan yung tinatawag nating mga diplococci. Okay? Gram positive diplococci. Okay, next. Malay nyo sa exam, may ganyan. Ito po. This is in gram. Gram ano muna? Positive. Positive. Ano siya? Cocci, bacilli, diplococci. Gram positive. Cocci, pero naka-apat. Tetrad ang tawag dyan. Gram positive cocci in tetrad. Tignan nyo, apat-apat yan, no? Apat, apat, apat. Okay? So that is in tetrads. Malinaw po, gram positive cocci in tetrads. Ito, this is a good of diplococci. Pero gram negative naman. Gram negative diplococci. Okay? Ito, gram negative bacilli. Negative kasi red, pink na po siya. Bacilli kasi pahaba na siya. 'Di ba? So, pwede po itong chain, short chain. Ayan, no? Kuha, gram negative bacilli in chain. Ito naman. Ano to? Kita niyo yung mga red bacilli na yan? Ito po ay acid fast. Okay? Mga acid fast. Ito pong mga blue, mga cells po yan. Like, halimbawa, epithelial cell. Pwedeng PMN. Kasi ito ay sputum smear. Okay? Sputum na direct smear. So, yung makikita nyo, may presence ng mga acid fast bacilli. Okay. And then, I also gave you here the list. Ito naman, tinuro ko naman na sa inyo yung mga general guidelines natin sa pag-report. Tama ba ako? Ng ano ba tawag dito? Gram stain. All cocci are gram positive. Except
never mind. 'Di ba nabanggit ko na po 'yon? Tapos, all bacilli are gram-negative. 'Di ba? Except, may mnemonic nga tayo din. Anong mnemonic doon? May bell crack. May bell crack. Okay? So, may Mycobacterium, okay, bell, Bacillus, Erysipelotrix, Lactobacillus, Listeria, C. Corynebacterium, R. Rhotia, A. Actinomyces, C. Clostridium, and Curtia. O, di ba? So, kailangan memorize nyo rin. Tapos, may mga nilagay po ako ditong mga halimbawa. Dito, si Corynebacterium. Okay? May mga specific akong nilagay dyan ng mga possible arrangement nila. Yan. Okay. Iiwan ko na yan sa inyo kasi yan naman po ay memorization na lang. So, kailangan po, pag nag-review po kayo ng bacteria, hindi po dapat bukas ang exam, mamaya kayo mag-aaral. Okay? O kaya bukas ang exam, one day lang kayong mag-aaral for the exam. No. Marami po kayong kailangang aralin for bacteriology, and this is the main reason why a lot of students are failing, no, sa subject na to kasi nga hindi po nila nabibigyan much ng attention. Okay? Yes, Rina. May tanong? Napindot lang po. Napindot. Kaya, guys, mag-aral mabuti, okay? Yung microbial control, I will be posting it na lang as a recorded discussion. Okay? Within today. Para makapagsimula na po kayo na makapag-aral. Ipopost ko rin po yung handout sa inyong Google Classroom mamaya. Kasama nung recorded discussion. Okay po? So, ibig sabihin, lahat ng na-discuss natin, may araw na ba ng schedule ng exam ninyo next week? Meron Anong na araw? po. Meron po. Anong araw kayo? Hindi naman kayo yung unang-una? 27. Friday po yata. Friday. Okay, Friday. So, may isa pa kayong linggo para mag-aral. Less than a week. 1. So, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. May 5 days pa kayo para mag-aral. Huwag sayangin yung 5 days, okay? Hindi naman ibig sabihin every day buuin mo yung pagre-review. Ang gawin mo guys, per day mag-assign ka ng topic. Tapos sa huling araw ng review mo, tsaka mo reviewin lahat. Tsaka mo lahat i-combine yung inaaral mo. Okay? So halimbawa ganito. Okay, first day, introduction muna ako. Okay, aralin ko talaga, tawag dito, buo, introduction. Kinabukasan, bacterial components. Pero, babalikan ko ulit yung introduction. Okay, tapos, bacterial components ako. So, susunod na araw, bacterial cultivation naman ako. Pero, babalikan ko ulit yung introduction, tapos yung inaral ko nung second day, tapos third day. Nakukuha po ba? Dapat sanayin niyo na yung sarili niyo sa ano bang tawag doon? Pagre-repeat. Kasi repetition will help the retention. Okay? Repetition, sabi nga nila, practice makes perfect. Ganon din sa pagre-review. Repetition will give you or will retain a lot of information as well. Okay? So, yun lang po for today. And I will be checking your activity in the laboratory, in the Canvas later. May possibility pa na mag-update yung scores ninyo. Okay, yung attendance, huwag kayong mag-alala. Naka-track naman po itong attendance na to from the beginning.
So late ko lang siya na ipapasok talaga sa Canvas. Hindi ko pa rin na-i-input yung attendance niyo nung nakaraan. So ganon. Next week kompleto 'yan bago mag-prelim exam. Okay? Sige po. That would be all for today. Yes, Donna. Miss, regarding po ulit to sa quiz kanina. Kasi, sorry po, ano po ako, medyo nagpapanik po ako. Kasi po, yung, di ba po naka 2 device po kasi ako. So, yung Google Meet po, nasa Microsoft Edge po siya, tapos naka-minimize lang po siya sa gilid. Tapos minsan po napipindot ko po siya para po mag-save. Tapos yung sa tabs din po yung sa taas. Pero hindi po ako naglilipat ng tab. Baka lang po ma-read siya as red flag